Magandang hapon. Ang ating devotion ay nakat temporarily because of technical problem dito sa may Santa Maria. Apektado pati mga bangko dahil yung mga kable sa labat nasira. Kaya under repair. So, tatlong internet providers ang nag-aayos ng telepono at internet. Kasama na rin ang mga banking system na nagre-rely sa fiber optic cable according to my sources. Ngayon lang naayos. Kanina lang siguro 1 to 2 hours ago naayos yun sa amin. So, okay na. So, we will proceed. Ang ating pag-uusapan ngayon, ano ba ang origin ng All Souls Day? Bakit ba naging tradisyon ng tao na bumisita sa patay? Walang masama bumisita sa mga labi ng mga namatay dahil mahal mo sa buhay yan eh. Wala tayong kini-question dyan. Pero hindi dinadasalan yung labi. No? Ang pinagdadasalan yung buhay. Yung taong related dun sa namatay. Kasi yung namatay, nahatulan na ng Diyos yan. Pero ibang topic yan, hindi natin papasukan yan. Saan ba galing yung All Souls Day na yan? Bakit ba inadapt ng mga pagano as well as sa mga Christian churches ang All Souls Day? Hindi pa tinatawag na All Souls Day, nauso na yung binibisita yung mga namamatay. Kung hayop nga namatay ng anak, pinupuntahan ng kanilang nanay. Ngayon, ang pinakasagot dyan, mga kapatid, ay ang dahilan, naging tradisyon natin yan dahil sa panahon as earliest recorded history na talagang makikita natin sa book of Genesis nung panahon ni Noah. Si Noah po ang isang character sa Bible na pakinggan nyo na nakaranas ng global flood. No? Global flood, buong mundo. Second, si Noah at ang kanyang pamilya kasama yung kanyang dalawang anak at ang kanilang mga asawa at ang kanyang misis na pumunta sa arko. Arko is simply barko. A big boat. No? So, ang root word ng Tagalog, barko, ay arko. Barko. Kaya yung kape, di ba gawa sa kahoy yun? Doon kinuha yun, yung barako. No? It's, may mga similarity ang Tagalog words, Ilocano words, no? Sa Hebrew. No? Kaya magugulat kayo, may mga salitang hiram pati sa Greek. Tulad yung bawa, sinabi, para, by the side, parallel. Yun. Pag sasakay ka sa jeep, para, o kaya sasabihin sa'yo, sa tabi lang ho, yun. Hindi mo alam kung tatabi sa kalye o tatabi sa gilid. Yun. So, balik tayo. Minsan kung tawagin nila yan, the Great Flood, the Deluge, Noah's Flood. Ang Noah's Flood ay makikita mo talaga yan kung susuriin natin ang salita ng Diyos sa Genesis chapter 7 and 8. Ngayon, direct answer. Bakit ang All Souls Day ay galing sa pakapanahunan ni Noah? Isipin nyo kung nagunaw ang mundo o binawasan ng Diyos ang tao. Ang natira sila Noah at ang kanyang asawa at dalawang anak at kanyang. Kung may mga kamag-anak yon, no? Kung may mga henerasyon ni Adan, kasi si Noah nasa 9th generation from Adam. Siyempre, maraming mahal sa buhay o maraming namatay. Of course, ang iisipin mo, maraming namatay. Siyempre, kung may namatay, mag-iisip ka, ay, ang dami namatay, paano yung mga mahal ko sa buhay? Ang sabi ng Diyos, gugunawin niya ang mundo. Don't think na, although hindi naman sinabi sa Bible na
Hindi sila nagtangis, hindi sila umiyak o ano, pero ikaw pag namatayan ka, instinct na ng tao yung may namatay, tapos yun, malulungkot ka. Kung tayo nga matagal lang namatay, binibisita natin ang lola, ang lolo, ang nanay, tatay na namatayan tayo, na matagal lang namatay, binibisita natin yung labi nila. Kaya sabi rito sa kung Genesis 7 and 8, babasahin natin, baka bukas hindi pa tayo tapos. Hindi naman pwede basahin yan ng parang ratatatatat, hindi. Kailangan suriin maigi. Noong panahon ni Noah, it was approximately 2,516 years before Christ. At nag-continue yung baha ng halos 12 lunar months, which is approximately, kung ako tatanungin nyo, 371 days sa solar calendar. No? Na may sobrang 10 days. Yan ang pinanggalingan ng All Souls Day. Nagalit ang Panginoon, kaya sabi niya, magpapadala siya ng delubyo o baha. Deluge, maraming namatay. So yan ang tunay na masalimuot na All Souls Day. Kasi ganito yan, inutusan ni Lord God si Noah na gumawa ng barko o arko sa ibang Tagalog. Sa King James, ginamit yung salitang 300 cubits long, 50 broad, 30 high cubits, which is equivalent to 450 feet. No? By 45 feet ang height, 75 feet wide. So, ganun ang equivalent niyan. Makikita natin yan sa Genesis chapter 6 verse 3. Kaya sabi nga ni Lord God, the Lord said, my spirit shall not always be troubled with man, for that he also is flesh. Yet his days shall be 120 years. Kaya ang tao talagang tinalaga 120 years. Kung sumobra, biyaya na ng Diyos yan. No? Na tayo ay mamatay na. Pero alam niyo ba na ang lifespan ni Noah, alam niyo ba na 600 years old si Noah? No? Sa kanyang buhay, siya ay 600 years old. Inutusan siya ng Diyos pumunta sa barko o sa arko. Kasama ang kanyang asawa, yung kanyang 3 anak, at yung bawat anak niya ay may kanya-kanyang mga asawa. Hindi naman binanggit talaga doon kung ilan ang asawa nila. No? May kanya-kanya silang partner. Tapos, ang mabigat dito, nung nakapasok sila sa arko, makikita niyo yan sa Genesis chapter 7, verse 1 to 10. Umulan. Second month, no? Umulan, 7th day ng pangalawang buwan ng taon nila. Uminto yung ulan, mga 15 cubits downward, hindi upward, ng second month, 17th day. 17th day ng second month, 17th day ng second month. Pero, kahit isang buwan pa yung ulan, 40 days and 40 nights, inabot naman ng halos isang taon bago humupaw yung baha. Tumigil nga yung ulan, pero baha, hindi makita yung mga bundok. Tapos, ang mabigat dito, yung arko ay tumukod sa isa sa mga bundok ng Ararat. No? 50 days, di ba sabi ko nga sa inyo, 40 days and 40 nights umulan. 50 days pagkatapos ng umulan. Nagpakita yung mga tips, no? Yung top ng bundok. Mga ano yun, natatandaan ko, sabi sa Bible, first day of the 10th month. So, October, maring November natin.
No? So, ganun na nangyari. Makita natin yan sa Genesis 8:5. And the waters decreased continually until the 10th month. In the 10th month, on the first day of the month, were the tops of the mountains seen. So, makita nyo, no? Yung buwan, no? Sa Genesis 8:5. Tapos, ito pa mabigat na magandang kukwento ko na lang. Noong first 7 days, nagpadala si Noah ng kalapate. At nung gabi, bumalik na merong olive leaf. Tapos, ikatlong beses, bawat 7 araw, nagpadala ulit siya ng kalapate. Hindi na bumalik yung kalapate. Makita natin yan sa Genesis 8:12. Pakinggan nyo to. And he stayed another 7 days. Siyempre, sigurista rin si Noah, matalino eh. And sent forth the dove, which returned not again unto him anymore. So, ibig sabihin, kung hindi na bumalik yun, may natirahan yun, maaring hindi naman siya lipad ng lipad, may nakita siyang lupa, siyempre, napagod din sa kakalipad, naglanding din. Hindi na siya bumalik sa arko, kundi somewhere doon sa Ararat, doon sa dry ground. Tapos sa New Year, first month of the New Year, yun yung January. Naging tuyo ang lupa, first day of the month of the New Year. So, parang January natin. And it came to pass in the 601st year, in the first month, the first day of the month, New Year yun, waters were dried up from off the earth. So, mula sa lupa, lubog, nagbabaan ng tubig, water seek its level, natuyo. Remove the covering of the ark, and look, and behold, the face of the ground was dry. Nakakatuwa ang Biblia, paano nalaman ng writer yung sitwasyon. No? So, sa Genesis 8, chapter 8, verse 14 to 19, lumabas sila Noah sa 27th day of February. So, tawagin na natin February para madaling magbigay. Kaysa sabihin ko, 27th day of the second month. Ng kalendaryo natin, ha? Nilan ko lang parang sa kalendaryo. Para for understanding ko. At ang matindi nito, mismo si Lord God, si Jesus Christ mismo, tinuturo na ito ay totoo. Sa Matthew 24:37, sabi niya, but as the days of Noah were, so shall the coming of the Son be. So kung ano yung nangyayari sa panahon ni Noah, nagsasaya, nag-aasawa, nagpa-party-party, gumagawa sila ng mga kalokohan, biglang dadating ang anak ng tao, walang iba kundi si Jesus Christ. So, ang anyo niya, tao. Pero alam natin Diyos siya, no? Natin discussion later na. Matthew 24:37, compare natin sa Luke chapter 17, verse 26. Ganun na ganun din. As it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. Ibig sabihin, kung paano ang sitwasyon nung panahon ni Noah, ganun din mangyayari sa panahon na pagbalik ni Jesus Christ, ang sasabihin, surprise! Christ will come in a surprise manner. Maaaring binibisita natin ang ating mga mahal sa buhay. Take note, ang mga mahal sa buhay natin ay nahatulan na. Wala na tayong magagawa. Pero tayong mga buhay, kailangan magsisi tayo
ng ating mga kasalanan. Kailangan magmakaawa tayo habang buhay ng habag ng Diyos, pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Hindi naman tayo perfect, kahit ako hindi naman ako perfecto. Pero, inusunod ko lang kung ano'y by faith, kung anong inuutos ng Diyos, na kaya kong gawin. Hindi naman nag-uutos ng Diyos yan kung hindi mo kaya eh. Hindi nag-uutos ng Diyos na ngayon. Sa Isaiah 54:9, yung baha, ang tawag nila minsan, the waters of Noah. Pakinggan nyo, Isaiah 54:9. For this is as the waters of Noah unto me. For as I have sworn that the waters of Noah should no more go over the earth, so I have sworn that I would not be wroth with thee, nor rebuke thee. Nangako ang Diyos kay Noah. Kaya lang, huwag natin pilitin magalit ang Diyos para maulit yung baha. Maraming tao, kaya namang kontrolin yung baha, ba't hindi nila kinontrol? Bakit? Sabi ko nga sa inyo, ang kasalanan ni Noah, nung mga kasama ng panahon ni Noah, kasama ng kanyang household or family, ay corruption and violence. Alam niyo naman, pag sabi ng violence, violente, pananakit, rape, lahat na maisip, corruption ng isip, marurumi isip, intentional na gumawa ng kasalanan. Kasi may kasalanan hindi sinadya eh. Pero mayroong kasalanan sinasadya, nananadya, intentional sinning. Sabi nga ni Pablo, kung ikaw ay may sakit na katulad ng pagnanakaw, may example siya. Siyang nagnanakaw, huwag nang magnakaw. He who steals, steal no more. Kaya mga kapatid, sa nangyari, ito ang nangyari. Kaya, huwag nating hayaang magalit ang Diyos. Ang Diyos parang tao rin. Ang tao pala parang Diyos din. Kasi ginawa tayo sa imahe ng Diyos. Kung ang Diyos marunong magalit, kaya ang tao marunong din magalit. Ang hindi lang magawa ng Diyos, yung magkasala. Kasi perfect siya. At saka holy. Tayo mga Kristiyano, holy tayo, hindi sa sarili natin. Imputed holiness lang to. Imputed righteousness. Ginawa lang tayong banal, ginawa lang tayong tuwid dahil sa katuwiran ni Kristo. Hindi tayo tuwid sa sarili natin. Yung mga Kristiyano nagsasabing sila ay tuwid, hindi tuwid yung baluktot yung. Bakit? Iisa lang ang tuwid. Walang matuwid ni isa. Romans chapter 3 verse 10. Ang tuwid ay yung nakay Kristo. Nagiging tuwid lang tayo dahil kay Kristo. Kaya nga, kahit saan bansa ka magpunta, world history, talagang ang pamilya ay naghati-hati, ang pamilya ay kalat-kalat, ang pamilya ni Adan ay kalat-kalat all over the world. Hindi pa natin iniisip yung salitang international, global business. Nagkaroon na ng global disbursement of man. Kaya maraming tao sa buong mundo. Kahit sa ang sulok ng mundo may tao, hindi pwedeng wala. Pansinin nyo, lalo na ang Pilipino, kahit saan ka magpuntang bansa, may Pilipino. Kaya, scientifically, ang biblical narrative o kwento, pinapatunayan na ang Biblia ay totoo. Marami nagsasabi, ay, ang Biblia nyo, binago yan. Maraming error yan. Hindi totoo yun. Ang gumagawa ng error, tao. Ang isa sa mga non-biblical sources sa history ay yung tradisyon ng mga Assyrian. No? Si Ashurbanipal, the king of Assyria. May mga copy na mas matanda pa sa Biblia na pinapatunay mga year 2000 BC, no, sa Mount Erech. Merong mga library nagpapatunay na
mayroong remembrance ng global flooding. Talagang totoo, napaka-terrible niyang sitwasyon na yan. Kaya mga kapatid, yan po ang ating maikling lesson patungkol sa pinanggalingan ng All Souls Day, yung paglalamay ng namatay. Kung ang tao nga namatay na ng ilang taon, minsan binibisita pa natin sa kanila sa sementeryo yung mga labi. Sila pa kaya, 1 taon pa lang, tapos buong angkan namatay sa baha, sa tingin nyo walang nagtangis doon? Sa tingin nyo walang iyakan nun? Siyempre meron. Kaya yun ang first recording ng may namatay na marami. Global death. Global visitation of the dead. Mga kapatid, isipin nyo, tao at hayop namatay nung panahon ni Noah. I do not think na walang nagtatangis nun. I do not think walang nag-iiyakan. Sa Bible nga, yung pagdating ni Jesus Christ, lahat ng makakakita sa Kanya, magtatangis, magsisisi, mag-iiyakan. Bakit? Sa sobrang kabanalan ni Kristo, hindi na sila makatingin kay Kristo. Tayo rin, hindi makakatingin ng diretso kay Kristo kung walang kabanalan ni Kristo. Hindi tayo makakaharap sa Ama. So, bago tayo pumunta sa puntod ng labi ng ating mga mahal sa buhay, ihingi na natin ang tawad ang ating mga kasalanan. Ilapit natin sa Diyos para magkaroon tayo ng kapatawaran. Hindi natin pinag-uusapan dito yung, hoy, mali yung church nyo, yung reliyon nyo. Hindi. Hindi natin pinag-uusapan dito, ganito ang doktrina. Hindi. Ang pinag-usapan lang natin, saan galing yung All Souls Day. Di ba pag All Souls Day, bumibisita kayo at ginugunitan nyo yung mga mahal nyo sa buhay. Dapat gunitayin natin muna yung mga maling ginawa natin simula nung kabataan tayo hanggang tumanda na tayo. Ikumpisal natin sa Diyos lahat-lahat. Walang maitatago sa Diyos. Lahat ay hubad sa mata ng Diyos. Bakit ko sinabing hubad? Ibig sabihin, wala kang malilihim. Alam ng Diyos ang kasalanan natin lahat, kung ito ay willful or intentional sin. Sinasadya o hindi sinasadya, dapat ihingi ng tawad. Marami na akong beses nagsasabi niyan, kasi baka mamaya, anytime, dumating si Jesus Christ, walang nakakaalam kung di ang Ama lamang. Maaaring marami nagsasabi, yung Antichrist nandyan na. Bakit yung Antichrist ang paghanda mo? Ang paghandaan natin, si Jesus Christ. Kasi kung dumating man yung fake na Jesus Christ, hindi ka malilinlang. Lalo na kung tayo ay nagpe-pray, nagbabasa ng tamang katuruan ng salita ng Diyos. Kung nakikinig kayo sa totoong lingkod ng Diyos. Huwag yung pag may problema, tsaka lang tayo lumalapit sa Diyos. Kailangan lumapit tayo sa Diyos na merong pananampalataya, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pasasalamat. Purihin natin si Lord, itaas natin si Jesus sa lahat ng bagay. Yan lang po ang ating lesson ngayon na maikli lang ang patungkol sa origin of All Souls Day. Bye-bye and God bless. God bless po.